Nagmamadali si Abby na nagtungo sa opisina ng kanyang ama. Sabi ng isang crew doon na nakita niya naglilinis sa silid ng ama, ay nasa conference room ang ama at kasama ang bagong CEO. Pero naghahabol siya ng oras. Mamayang hapon na dadaanan siya ni Mrs. Castillo para tingnan ang mga napili nito. Hindi siya dapat na mapahiya sa ginang. Siya ang pinakagalante niyang customer at malaking kawalan sa kanya ito kapag magtatampo sa kanya. Kailangan talaga niyang makausap ang kanyang ama. Hindi na siya kumatok sa silid. Kilala na rin siya ng mga ito, kaya kahit minsan napapasugod siya sa kanyang ama, ay nasanay na ang mga tao doon. Sa bagay, bago pa lang ang kausap ng kanyang ama at ayon sa janitor, dalawa lamang sila sa kwarto. Papa! Anak! What are you doing here? Susumpuin ka na naman ba ng hika mo? May pag-alala sa tono ng matanda. Malapit lang ang kanyang butik sa gusali ng ama, kaya kapag alam niyang susumpungin siya ng hika, ay agad siyang sa ama pumupunta at hindi sa doktor. Hindi po papa, tungkol sana sa mga alahas ni... Natigilan si Abby nang biglang makita ang kasama ng kanyang ama na abala sa paghalungkat ng mga files. Nakatalikod sa kanya ang binata. Hindi man lang siya nilingon ito. Very professional, komento ng dalaga. Kung iba sigurong empleyado, ay agad na titingnan kung sino ang dumating. Anak, meet my new CEO, si Marcus. Pag-angat ng mukha ng binata, ay pareho natigilan ng mga ito, lalo na si Abby. Maagap naman siyang kinamayan ng binata at naramdaman niya ang bahagyang pagpisil nito sa kanyang palad. She is my long lost daughter, si Abby. Anak niya sinasabi ko sa iyong kapangalan mo, Marcus. And maybe, you meet Raven. Anak ko rin siya. Half brother niya si Abby. Papa Manuel, you don't need to... Saway ni Abby sa ama. Lagot na. Dahil alam na ni Marcus na walang ama ang kanyang mga anak. At ang tinawag niyang daddy ay ang tito nila. At nakita niyang biglang natigilan si Marcus at napanuring tumingin ito sa kanya. Alam na nitong dalagang ina siya. Iyong sinasabi ko sa iyong mga alahas, Papa, inihanda na po ba? Dadaanan na yun ang customer ko. Abby, relax anak. Nakahanda na. Kunin mo na lang kay Clarice. Thanks pa. At humalik na ang dalaga sa ama. Nagmamadali siyang lumabas ng silid na iyon. Hindi na niya sinulipan si Marcus dahil alam niyang kanina pa ito nakatingin sa kanya. Alam niya nag-uumpisa na ring magtanong sa isipan ng binata kung sino talaga si Marcus Raven at kung sino ang ama nito. Nakangiti naman ang matandang lalaki pagtalikod ng kanyang anak. Kinuwento niya tuloy kay Marcus ang mga pangyayari kung bakit matagal na panahon nagkahiwalay sila ng kanyang unang pamilya. Hindi batid ni Manuel kung bakit may tiwala agad dito sa kaharap at magaan ang kanyang loob dito. Hindi niya inilihim dito ang nangyari sa kanyang anak na nagkaroon ito ng mga anak na walang asawa. Hindi naman mapakali si Marcus sa narinig. Ibig sabihin nito ay dalaga at wala pang asawa si Abby. At kung ang mga bata, ayon kay Mr. Ruiz, ay mag-4 na taon pa lamang 2 months from now, hindi kaya maaaring anak niya ang kambal? Dahil kung bibilangin niya ang mga nakaraang taon at maaaring pabubuntis ang dalaga, ay malaki ang posibilidad na siya ang ama. At bakit Marcus ang pangalan din ng batang lalaki at malaki ang pagkakahawig nila? Kailangan niyang makausap si Abby tungkol dito. Hindi siya matitigil sa pag-iisip kung wala silang komunikasyon ng dalaga. Tatanungin niya sa mga tauhan nito kung nasaan ang sariling butik ni Abby. Aniya sa kanyang sarili. Mami, uwi na tayo. Kanina pa nangungulit ang anak sa kanya na umuwi. Gusto daw niyang pumunta sa park at kumain ng ice cream. 3:00 pa lamang ng hapon at 7:00 siya nagsasara dahil marami ang customer na sumasaglit sa pwesto niya pag uwian na ng mga ito galing sa kanilang mga opisina. Si Baby Marcus lang ang kasama ni Abby ng sandaling iyon. Homebody kasi ang girl niya. Mas gusto nito makipaglaro sa lola nito o sa mga katulong. At si Marcus, kung nasaan siya, ay madalas na nakabuntot lang sa kanya. Well, mas mahalaga ang atensyon niya sa anak. Aagahan na lamang niya ang pagsasara para may pasyal niya si Marcus. Eksaktong palis na mag-ina nang papalapit naman sa kanila si Marcus. Mr. Marcus! Tawag ng kanyang anak. Nakilala niya ito. Tinuruan niya ang anak
na kapag hindi niya kakilala ng lubusan ng isang tao, ay dapat formal ang pagtawag niya dito. Nakangiti naman ang binatang lumapit sa kanila. Kumusta ka na, Little Marcus? I'm okay po. Nice to see you again, Mr. Marcus. At inabot pa ng anak ang maliit niyang palad sa kaharap. Tumawa naman ng mahina ang binata sa mga kilos ng kanyang kaharap. Para itong nasa wastong gulang na kuumasta. Tiningnan ni Marcus ang nakamasidlang na si Abby. Hi, bati niya rito. Bagamat narinig ng dalaga ang simpleng bating iyon ay hindi siya sumagot. Napansin niya na kapag matagal na pagmamasdan ng dalawang lalaking kaharap niya, mapapansin ang mga similarities sa mga ito. Ang mga mata nila at mga labi ay iisa. Mami, say hi to Mr. Marcus. Tinapik siya ng anak sa braso niya. Bigla namang natauhan ng dalaga. Pinamulahan siya ng mukha. Hello Marcus. Tipid na sagot ni Abby. May lakad yata kayong dalawa. Pansin ni Marcus. Listong sumagot ang bata sa binata. Sa park po kami pupunta, Mr. Marcus. Maglalaro po ako and kakain ng ice cream. Hindi niyo kasama si Mandy? Napansin itong dalawa lamang sila. Naiwan po siya sa bahay. Baka bukas, she will come here, Mr. Ginulo ng binata ang buhok ng bata. Just call me Tito Marcus. Pwede ba akong sumama sa inyo? Pagpunta sa parke ang tinutukoy nito. Bigla namang kinabahan ng dalaga sa kanyang narinig. Tuwing may panahon na magkasamang dalawa, biglang may gumagapang na takot sa kanyang puso. Paano kung mahalata ni Marcus ang totoo? Hindi maaari. Masyado pang bata ang anak para malagay sa komplikadong sitwasyon. Marcus, baby? Hindi pwede. May work siya at makakistorbo lang tayo. Andito naman si Mami, di ba? Sige na, Mami. Palagi na lang akong walang kasamang daddy. Mga kalaro ko, kasama nila mga mami at daddy nila. But baby, he is not your dad. Para tuloy kinurot ang puso niya sa malaking kasinungalingan niya sa anak. Samantalang ang binata ay parang naniga sa narinig. Hindi na nga siya dapat na umasa dahil madiing tinura ng dalaga na hindi siya ang ama ni Marcus. Ibig nitong sabihin na may iba naging karelasyon ng dalaga. Pero iba ang dinidikta ng puso niya. Gusto niyang kasama ang bata. Kahit na po, Mami. Basta gusto ko may kasama tayo. I just call Papa Manuel na lang, anak. Mami, nasa trabaho si Papa Manuel. At kasabay nun, ay hinila ni Marcus ang bata at mabilis itong niyaya papunta sa park. Walking distance lang ito mula sa pwesto ng dalaga. Wala namang magawa ang dalaga kundi sundan ang dalawa na malayo na ang pagitan mula sa kanya. Tuwang-tuwa ang anak habang naglalaro silang dalawa ni Marcus. Ang alam ng mga kalaro niya, itatay niya ang kasama niya. Hindi naman sumagot ang bata. Ngumiti lang ito sa mga kalaro. Ilang minuto lang ang paglalaro ng mag-ama. Pagkatapos, magpaalam ni Marcus ay pumunta siya sa bench kung saan nakaupo ang dalaga. Pwede ba akong tumabi? Napapit lang naman si Abby sa kanyang narinig. Sa lalim ng niisip nito ay hindi niya namalayang nasa harapan niya ang binata. Okay lang, sagot nito at kunwari abala siya sa pagpindot na dala niyang laptop. Madalas niya itong dala lalo na kapag naglalaro ang anak para hindi siya mainip. Hindi mapalagay ang dalaga, lalo na katabi niya si Marcus. Halo-halong emosyon ngayon ang kanyang nararamdaman. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na nagsasabing lumayo siya sa binata. At napakalakas din na dikta ng isang bahagi ng puso niya na manatili muna sa tabi ni Marcus. Abby, tungkol sa ginawa ko dati sa'yo, I'm sorry. Sana mapatawad mo ko. Ilang sandaling katahimikan ang nagdaan. Huminga muna ng malalim si Abby bago sinagot ang binata. Wala na sa akin yun, Marcus. Nakalimutan ko na. Hindi ko na pinagtutuunan ng pansin ng mga bagay na makakasakit sa akin. Nagsisisi ako, Abby. Ang sama ko para gawin sa'yo yun. Sinabi rin sa akin ni Micaela na ikaw ang kumuusap sa kanya para bumalik siya sa akin. Ayaw na niyang marinig pa ang sasabihin ni Marcus, lalo na kung tungkol ito kay Micaela. Mas masasaktan na naman siya. Ipinamumukha lang kasi ng lalaki na papahiya lang siya kapag alam niyang mahal niya ang kaharap.
Tulad ng sinabi ko, Marcus, napatawad na kita. Masaya na ako ngayon. I have a son and a daughter. Gusto sanang idagdag ng dalaga na masaya siya dahil siya ang tatay na anak nito. Alam ko naman yun. Oo nga pala, nasaan ang tatay nila? Ayaw ko na sanang pag-usapan pa. He is very far. Hindi ko na siya pwedeng abutin pa. Malayo ang tingin ng dalaga. How can you say that? He is already married to someone? Sa narinig ay lalong lumabo ang pag-asa ng binata. Mali yata ang kanyang hinala dahil hindi naman siya kasal sa iba tulad ng description ng dalaga. Ganun ba? Abby, isang tanong na lamang. Bakit nga pala Marcos ang name ng bata? Don't tell me Marcos din ang pangalan ng kanilang tatay. Namula ang dalaga at pinagpawisan ng mga kamay. Mabuti na lamang at hindi sa kanya nakatingin ang binata kundi sa anak nito. Hindi Marcos. Isinunod ko lang sa isang brand ng damit. Nakausap ko sa in person ang may-ari ng Marcos Raven Clothing nang malapit na akong manganak. He told me, isunod ko daw ang pangalan niya to my son. Nagkataong Raven din ang name ng brother ko, kaya pinagsama ko na lang. Ang totoo ay nagsinungaling si Abby. Hindi naman totoong nakausap niya ang may-ari ng brand ng mga damit. Ayaw niya lang na walang maisagot dahil alam niyang mahinala na ang binata. Hindi na nagtanong pa si Marcus. Nagpaalam nito sa kanya para muli makipaglaro sa kanyang anak. Kitang-kita niya kung paano nag-e-enjoy ang kanyang anak sa pakikipaglaro. Halatang proud ito dahil may kasama siya naglalaro tulad din ng mga ibang bata sa parke. Sayang nga lamang at wala ang anak na babae. Kahit sa sandaling panahon, inaklaro niya rin sana ang kanyang ama. Madilim na nang umayaw sa paglalaro ang kanyang anak. Hindi na rin nangulit sa pagtatanong pa ang binata tungkol sa kanyang anak. Napagod ang gusto ang bata, kaya naman kinarga na lamang ito ni Marcus. Pakanta-kanta pa ang bata habang pauwi sila. Larawan sila ng isang masayang pamilya. Naisip ng dalaga na wala pa sigurong anak sina Marcus at Micaela dahil walang naikwentong binata tungkol dito. Inihatid sila ng binata hanggang sa gate ng mansion nila. May sariling susi ang dalaga kaya hindi na niya kailangan gumamit ng intercom at isa pa may hidden camera na rin ang gate nila. Tiyak alam na agad ng mga ito na siya ang parating. Muli siya nagpasalamat sa binata nang maibaba ng kanyang anak. Hindi na rin niya inalok ang binata na tumuloy sa loob. Tiyak na magtataka ang papa niya kapag makita niya ang kanyang bagong tauhan na kasama nila mag-ina. Bye po tito! Next time ulit ha? Walang problema baby Marcus. Basta ayos lang sa mami mo at walang ibang titong magagalit. Makahulugan itong saad sa bata. Wala naman po tito. Wala namang nanliligaw kay mami. Sabi niya po kasi mahal niya ang daddy ko. Daldal naman ang kanyang anak. Sinuway nito ang anak pero tuloy lang ang usapan nila ni Marcus. At hindi rin nakikinig ang bata sa ina nito. So, kilala mo ang daddy mo? Not yet po. Ang sabi kasi ni mami, makikita ko na siya sooner. Sige Marcus, gabi na. Salamat sa time mo. Pagtataboy naman ni Abby dito. Mabuti na lamang at hindi lahat ng detalye tungkol sa kanilang ama ay nasabi niya sa mga anak. Dahil kung nagkataon, tiyak na sa mga sandaling iyon ay malalaman na ng binata ang buong katotohanan. Tito Marcus, dito ko na lang mag-dinner. Pangungulit pa ng anak. Next time na lang ha. May naghihintay kasi sa akin sa bahay. Tumawag kanina ang ina ni Marcus na nagbakasyon galing sa trip nito sa Thailand. Gusto daw siyang makasalo sa dinner. 6 na buwan din silang hindi nagkita at namiss na siya ng kanyang ina. At kung magkikwento siya about kay Abby, ay tiyak na magiging masaya ang kanyang ina. Lihim namang may kirot sa puso ni Abby. Naghihintay sa kanya si Micaela. Sigaw ng bahagi ng isip niya. Paano kaya iiwasan ni Abby si Marcus kung nagtatrabaho na ang binata sa kumpanya nila? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.